Let's take the helicopter. Dalhin mo ako kung nasa ng nanay mo. Anong ginagawa ng tulad mo sa ganitong lugar? Hindi bagay ang amoy ng mantika sa mamahaling marmol. Tumawa ang isang mataray na babae habang tinatapunan ng mapanuring tingin si Angela. Ang pagod na waitress na tila hindi na marunong umiti. Pero bago pa siya makapagsalita, isang matangkad at makapangyarihang lalaki ang pumasok sa diner. Suot ang mamahaling suit, tila may sariling oras at mundo. At sa isang iglap, nahulog mula sa kanyang pitaka ang isang larawan. Natigilan si Angela. Hindi siya pwedeng magkamali. Bakit? Larawan to ng nanay ko. Ngunit ang sagot ay tila magpapabago ng lahat. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo ay kwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Ang gabi sa Maynila ay parang kalmado ngunit puno ng lihim. Sa isang kanto sa gilid ng mataong iskinita, may isang lumang diner na tila makalimutang baguhin ng panahon. Karamihan sa mga parokyano ay suki, tricycle driver, manggagawa o tambay. Mainit ang loob, mausok mula sa kusina, at ang amoy ng mantika ay tila parte na ng sahig at pader. Si Angela ay tahimik na nag-aayos ng mga baso sa counter. Tila bahagi na ng kanyang katawan ang apron at ang sunog sa kanyang daliri mula sa mainit na kawali kaninang hapon. Mag-alas 8 na ng gabi at patapos na ang pinakamatagal na araw niya sa linggong ito. Nais na lamang niya matapos ang huling round ng orders para makauwi at magpahinga. Angela, ihatid mo nga ito sa table 3. Sigaw ni Mang Nestor, ang kusinero, habang inilalapag ang mainit na tapsilog sa tray. Okay po, tay. Mabilis niyang sagot, sabay kuha ng tray. Habang naglalakad papunta sa mesa, biglang bumukas ang pinto ng diner. Hindi kagaya ng ibang customer na tila pagod, pawisan, o nanggaling sa trabaho. Ang pumasok ay isang kakaibang presensya. Matangkad ang lalaki, nakaitim na suit, makintab ang sapatos, at ang buhok ay perpektong nakasuklay paakyat. Hindi bagay sa diners, sira-sirang fluorescent lights at lumang tiles. Tumigil ang ilang customer sa pagkain at napatingin. Pati si Tessie, ang kasamang waitress, ay napatigil sa pagsasalita sa cellphone. Tahimik na umupo ang lalaki sa sulok, sabut sa tabi ng bintana. Hindi ito nag-order, hindi rin ito lumingon kanino man. Basta dumiretso lang, naupo, at tumitig sa labas ng bintana, para bang may hinihintay o may binabalikan sa kanyang alaala. Binitbit ni Angela ang tray at inilapag sa mesa ng ibang customer. Ngunit hindi niya mapigilang mapatingin sa bagong dating. May kung anong kakaibang enerhiya ang dala niya. Hindi takot, hindi kaba, kundi parang hudyat. Nakita niyang inilabas ng lalaki ang wallet nito mula sa breast pocket ng kanyang coat. Bumukas iyon habang may kinukuhang perang papel. Ngunit bago pa niya maisilid muli, na isang bagay ang nahulog sa sahig. Marahang lumapag, parang may sariling pagbagal ng oras. Isang larawan. Tahimik ang lahat. Wala ni isang agad na pumansin, maliban kay Angela na nakalapit na upang linisin ang mesa sa kabilang booth. Lumapit siya, lumuhod, at dinampot ang larawan. At doon, tumigil ang lahat para sa kanya. Ang kanyang kamay ay bahagyang nanginig. Ang mata ay tila ayaw tumutok, ngunit hindi rin maiwasang titigan. Isang lumang larawan ng isang babae. Babaeng nakadilaw na bestida, may hawak ng mga bulaklak, at nakangiti sa araw na maliwanag. Kupas na ang gilid, at halatang lumang print ito
Ngunit ang ngiti, ang mga mata, at ang postura, hindi niya pwedeng kalimutan. Ang babaeng nasa larawan ay walang iba kundi si Lourdes Reyes, ang kanyang ina. Hindi siya makagalaw, hindi siya makapagsalita, hindi siya pwedeng magkamali. Ilang beses niya nang nakita ang larawang ito. Ilang beses na itong inilabas ni nanay noong buhay pa siya. Isa ito sa pinakamamahal nitong alaala. Kinunan sa Baguio bago pa man tuluyang lumala ang kalagayan nito. Ayon kay Lourdes, wala itong ibang kopya kundi yung orihinal na nasa kanilang lumang kahon ng alaala. Pero paano? Paano ito nasawalit ng isang estrangherong lalaki na tila hindi naman bahagi ng kanilang mundo? Tahimik na tumayo si Angela. Hawak pa rin ang larawan. Walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Naramdaman niyang nakatingin na sa kanyang lalaki. Ngunit hindi niya ito matingnan pabalik. Hindi pa. Parang isang ilusyon ng lahat. Mabagal niyang inilapag ang larawan sa mesa. Maingat. Para bang baka ito'y mabasag kung hindi dahan-dahan. Hindi niya sinabi kahit isang salita. Hindi niya tinanong kung bakit hawak niya iyon. Hindi niya inabot pabalik. Nakatayo lang siya. Habang ang kanyang utak ay blanko at ang kanyang puso ay kumakabog na parang sasabog. Wala ring imik ang lalaki. Nakatitig lamang ito sa larawan, saglit, bago muling inilagay ang wallet sa kanyang coat. Ang paligid ay nananahimik. Wala ni isang tunog kundi ang banayad na ugong ng lumang refrigerator sa sulok at ang mahinang talsik ng mantika mula sa kusina. At doon natapos ang sandaling iyon. Si Angela ay muling umatras ng dahan-dahan. Hawak pa rin ang tray na halos nalimutan niya ng dala. Umupo siya sa counter, hindi pa rin makapaniwala sa nakita. Ang lalaki? Naroon pa rin. Tahimik, hindi umalis. Hindi rin nag-uutos. Para bang alam niyang dapat may mangyari, ngunit wala pa sa tamang oras. At sa oras na iyon, iisang tanong lang ang unti-unting umuusbong. Hindi pa sa kanyang bibig, ngunit sa kanyang katahimikan. Anong larawan ni nanay sa pitaka ng isang estranghero? Pero hindi pa ngayon ang oras ng tanong. Hindi pa ngayon ang oras ng sagot. Ngayon ay ang oras lang ng pagkakatitig, ng paglalapat ng nakaraan at kasalukuyan. Nang isang sandaling hindi pa malinaw kung anong landas ang bubuksan ito. Nakatayo pa rin si Angela sa tabi ng mesa, hawak ang tray na kanina pa niya dapat inilapag sa ibang customer. Ngunit ngayon, ang buong atensyon niya ay nakatuon sa isang larawan, kupas, maliit pero may bigat na parang buo niyang pagkatao ang nakapaloob doon. Larawan niyo ng kanyang ina, hindi siya pwedeng magkamali. Sa dami ng pinagdaanan lang mag-ina, sa dami ng gabi ng pag-iyak at pagtawa, kabisado ni Angela ang bawat korba ng ngiti ni Lourdes. Ang larawan sa sahig na dinampot niya ay hindi basta pamilyar. Ito ay isang eksaktong kopya ng larawang pinakaiingatan nila noon. Nakaipit sa lumang Bible ni Lourdes. Ngunit ngayon, ito'y nahulog mula sa pitaka ng isang estranghero. Isang lalaking hindi niya kilala. Isang lalaking hindi mukhang bahagi ng mundo nila. Dahan-dahan niyang ibinalik ang larawan sa mesa. Tahimik na inilapag ito sa ibabaw ng marmol. Hindi niya kayang hawakan ito ng matagal. May kung anong bigat sa dibdib niya. Parang kung mas matagal niya itong hawakan, ay mas mahulog siya sa isang bangin ng matanong na wala siyang kasiguraduhan kung may sagot. Hindi pa rin siya makapagsalita. Hindi rin nagsalita ang lalaki. Tahimik itong nakaupo. Parang walang naramdaman, tila hindi naapektuhan ng pagkakahulog ng katawan. Tila wala siyang ideya kung gaano kabigat ang epekto nito kay Angela. Pero si Angela, halos mabingi sa tibok ng sariling dibdib. Ang mga tanong ay nagsisimulang umikot sa kanyang isip kahit pilit niyang pinipigilan. Paano napunta sa kanyang larawang iyon? Bakit may hawak siyang larawan ni nanay? Kaibigan ba siya ni Lourdes? Pamilya? O siya ang matagal nang hindi binabanggit ng ina ko? Tinitigan niyang mabuti ang lalaki mula gilid ng kanyang mata.
tahimik. Hindi bumubuo ng kahit anong ekspresyon. Wala man lang reaksyon sa pagkapulot niya ng larawan. Pero hindi siya mukhang ordinaryong tao. May aura itong hindi mapapansin. Halata sa postura, sa linis ng suit, at sa mamahaling relo sa kaliwang pulso. Angela had seen all types of men pass through the diner. Kargador, estudyante, pulis, jeepney driver, at kahit ilang opisyal mula sa munisipyo. Pero ang lalaking ito ay hindi taga rito. Hindi siya mukhang napadpad lang. Siya ay parang taong bihasa sa kapangyarihan at katahimikan. Pero anong connection niya kay nanay? Tanong ng isip ni Angela habang pilit pinipigil ang sarili nang magtanong ng harapan. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin, "Saan mo nakuha yan?" O, "Kilala mo bang ina ko?" Pero ang mga labi niya ay tila nakadikit. Parang pinipigilan ng kanyang puso ang sarili niyang bibig. Sa mga sandaling iyon, hindi lang isang larawan ang nasa harap niya, isa itong tanikala na tila binuksan ang pinto ng isang nakalimutang kwento. Kwento ng kanyang ina, kwento ng kanyang pinanggalingan. Napaupo si Angela sa pinakamalapit na bakanting upuan sa counter. Hindi niya alintana kung may customer man o wala. Tahimik siyang nagmasid habang pinapahid ang pawis sa kanyang noo. Hindi pa rin siya makatingin ng diretso sa lalaki. Parang natatakot siyang magkrusang kanilang paningin dahil baka sa isang titig pa lang ay mabuksang alaala na hindi pa niya handang harapin. "Ma, bakit wala kang sinabi? Ma, sino siya? Bakit ngayon lang siya lumitaw?" Mga tanong na patuloy na umiikot. Wala siyang masagot, wala siyang sandigan kundi ang alaalay niya kay Lourdes. Isang inang laging tahimik tuwing napag-uusapan ng nakaraan. Laging may ngiti pero may lungkot sa likod ng mata. Isang alaala ang biglang sumagi sa kanyang isip. Bata pa siya noon. May tinanong siyang simpleng tanong. "Ma, nasaan ang papa ko?" Ang sagot ni Lourdes ay laging, "Wala tayo sa posisyon para hanapin ang taong piniling hindi manatili." Simpleng sagot pero masakit. At ngayon, sa isang iglap, sa isang diner, tila may lumilitaw na multo mula sa nakaraan na kay tagal nang nilimot o sinadyang limutin. Posible bang siya iyon? Pero hindi. Ayaw pa ni Angela maniwala. Wala siyang patunay, wala siyang batayan. Maliban sa isang larawang iyon. Tumayo siyang muli. Pilit nililibang ang sarili sa pag-ayos ng mga mesa, ngunit kahit anong gawin niyang kilos, ang bigat sa kanyang dibdib ay naroon pa rin. Ang lalaki ay nanatiling tahimik sa kanyang pwesto. Hindi pa rin nag-order, hindi rin umaalis. Tumitig siya muli sa mesa nito mula sa counter. Ang larawan ay nawawala na, ibinulsa na marahil, parang walang nangyari. At doon, sa gitna ng lumalamig na hangin mula sa ventilador, sa amoy ng uling at mantika, at sa humuhunghang na tanong sa kanyang isip, unti-unting naramdaman ni Angela. Ito na ang simula ng isang bagay na hindi niya hiniling, isang kwento na hindi niya hinanap. Ngunit siya ang tauhan at hindi na siya makakatakas. Tahimik pa rin nakaupo ang estrangherong lalaki sa dulo ng diner. Wala pa ring order, wala pa ring pakipag-ugnayan sa kahit sino. Ngunit ramdam ni Angela na ang bigat ng presensya nito. Parang may ulap ng tensyon na nakalutang sa pagitan nila. Matagal ang bawat segundo. Angela, sa kabila ng pagkabigla, ay pinilit kumilos. Tumayo siya mula sa counter at unti-unting lumapit upang pulutin ang perang iniwan sa lamesa. Ngunit sa kanyang paglapit, tapansin niyang tumayo rin ang lalaki. Maingat ang kilos nito, para may sinasadya ang pagiging tahimik. Hinugot nito mula sa coat ang wallet at isinilid muli ang nahulog na larawan. Parang walang nangyari. Wala itong sinabing kahit ano. Hindi na nakatiis si Angela. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang tapang, pero sa mismong paglapit niya, lumabas sa kanyang bibig ang mga salitang hindi niya inaasahang sasabihin. "Sir?" Nahinang tawag niya. Bahagyang lumingon ang lalaki. "Yung larawan po, saan niyo po nakuha yun?" Hindi sumagot ang lalaki.
Hindi rin ito agad kumilos. Ilang segundo siyang tinitigan nito. Matalas ngunit malamig ang mga mata nito. Tila nagbabantay o baka naglalaban sa sarili. Tumuwid ito ng tayo, bahagyang inayos ang coat. At sa isang kumpas ng ulo ay sinabing, "Hindi ko alam kung anong sinasabi mo." Walang emosyon, walang pagkabigla, walang anumang sinyalis ng pagkilala. "Pero sir," tanong muli ni Angela halos pabulong, "yung babae po sa larawan." "Marami akong larawan." Putol ng lalaki. "Wala akong kilalang babae sa sinabi mo." At sa isang iglap, dumiretso na ito sa pinto ng diner. Bumukas ang pinto, kasabay ng pag-ihip ng hangin mula sa labas. Tumunog ang bell sa ibabaw ng pintuan, tila iyon ang hudyat ng isang bagay na isinara. Isang pintong hindi lang ng diner, kundi ng isang koneksyon na hindi pa maintindihan ni Angela. Nanatiling tahimik ang paligid, si Angela ay hindi nakaimik. Maya-maya, lumapit si Tessie mula sa kabilang dulo ng counter. "Hoy!" Bulong nito habang nakakunot noo. "Sino yun? Parang artista ang yaman." Hindi sumagot si Angela. Tinitigan lamang niya ang baso ng tubig sa harapan niya. Walang imik, walang galaw. Pero sa kanyang puso, may naramdaman siyang unti-unting gumuguhit. Hindi pa malinaw, hindi pa buo, basta may bigat. Sa sulok ng kanyang mata, nakita niyang pintuan na ilang segundo pa lang ang nakalipas ay nilabasan ng estranghero. Wala na ito. Tila nilamon ng gabi at ng mga ilaw ng lungsod. Hindi niya alam kung dapat ba siyang humabol. Hindi rin niya alam kung may karapatan ba siyang manghingi ng sagot. Basta ang alam niya, may isang mahalagang bagay ang nangyari. At bigla na lang itong lumayo. Lumapit si Mang Nestor mula sa kusina. "Angela, okay ka lang? Para kang namutla." "Okay lang po ako, tay." Mahina niyang tugon. Hindi pa rin siya gumagalaw. Hindi pa rin niya napapansin na ang kamay niya ay nakaipit sa mesa at ang mga daliri niya ay bahagyang nanginginig. Ang ibang customer ay bumalik na sa pagkain. Si Tessie ay nag-aayos ng tray. Si Mang Nestor ay bumalik sa pag-ihaw. Ang mundo ay tila bumalik sa normal. Pero para kay Angela, hindi na ito babalik sa dati. Hindi pa niya alam kung bakit. Hindi pa niya nauunawaan, pero alam niyang may nabuksang bagay na hindi niya hiningi. At ang lalaking iyon, na nagsinungaling at walang pasabing lumayo, ang nagsindi ng mitsa. Mula nang umalis ang estranghero sa diner, tila hindi na muling bumalik sa normal ang mga gabi ni Angela. Sa araw, abala siya sa pag-aabot ng tray, pagtanggap ng bayad, at pagngiti sa mga customer na paulit-ulit ang order. Ngunit sa gabi, tuwing patay ng ilaw sa kanilang boarding house, tuwing tahimik na ang lansangan, isang mukha at isang larawan ang hindi siya tinatantanan. Ang mukha ng lalaking may hawak ng larawan ng kanyang ina, at ang mismong larawang iyon, kupas, malambot na ang gilid, pero buo pa rin ang ngiti ni Lourdes sa dilaw na bestida, habang hawak ang daisies ay paulit-ulit na gumuguho sa kanyang isipan. Nakahiga siya, nakatingala sa kisame ng kanilang maliit na kwarto, habang pinipilit ipikit ang mga mata, pero hindi siya dalawin ng antok. Hindi pwedeng aksidente lang yon. Bulong niya sa utak. Binalikan niya ang eksena sa diner. Ang bigat ng presensya ng lalaki, ang paraan ng pagkakahulog ng larawan, ang malamig na pagtanggi nito, lahat iyon ay parang eksenang mula sa pelikula, pero totoo. Napabangon siya mula sa pagkakahiga at muling kinuha ang lumang kahon sa ilalim ng kama. Mula rito, hinugot niya ang lumang larawan ng kanyang ina, ang orihinal na kopyang laging nakaipit sa Bibliyang luma na. Gamit ang mahinang ilaw mula sa cellphone, tinitigan niya ito. Parehong-pareho sa larawang nahulog sa pitaka ng lalaki. Hindi ito gawa-gawa. Hindi rin ito basta na screenshot mula sa social media.
Sa pagkakaalam niya, wala ngang digital copy ang larawang ito. Isang beses lang iyong kinunan. Isang araw sa Baguio na hindi na naulit. Isang alaala ng kabataan ni Lourdes na napakahalaga para sa kanilang pamilya. Ma, mahinang bulong ni Angela habang pinupunasan ng kinlalaki ang mukha ng ina sa litrato. Sino siya? Nung bata pa si Angela, may isang gabing hindi niya nakalimutan. Umuulan noon. At habang naglalaba si Lourdes, nakita niyang hawak nito ang larawang iyon. Tahimik itong nakatitig habang may luha sa gilid ng mata. Tinakpan agad ni Lourdes ang larawan nang mapansin siyang nakasilip at sabay sabing, "Walang kwento to anak. Lumang alaala lang." Pero ngayon, hindi na sapat ang walang kwento. Ngayon, may tanong na hindi niya kayang baliwalain. Pagkagising kinaumagahan, kahit mabigat ang katawan, pumasok pa rin siya sa trabaho. Sa buong araw, tahimik siya. Ang dating madaldal na si Angela ay parang nawalan ng sigla. Napansin na yun ni Tessie. "Huy girl, para kang sinapian. Ayos ka lang?" Tanong nito habang nag-aayos ng mga baso. Ngumiti si Angela ng pilit. "Puyat lang." Pero alam niyang higit pa sa puyat ang bumabalot sa kanya. Ito ay ang pagkakaroon ng puwang sa kanyang pagkatao na ngayon lang niya naramdaman. Isang puwang ng hindi alam. Isang puwang ng sino. Pag-uwi niya ng gabing iyon, hindi na siya dumaan sa karinderyang madalas niyang bilhan ng ulam. Diretso siya sa kwarto, inilak ang pinto, at naupo sa sahig kasamang memory box ng ina. Isa-isa niyang binuksan ang laman. Mga lumang sulat mula sa kaklase, isang birth certificate, recipe notebook, ticket stub mula sa isang sinihan noong 90s, at ang lumang kwintas na laging suot ni Lourdes noon. Palawit na hugis puso, pero luma ng kadena. Wala siyang nakita na isang pangalan ng lalaki. Walang litrato ng sino mang kasama ni Lourdes. Parang sinigurado ng ina niya na siya lamang ang makikita sa bawat sulok ng alaala nito. Ngunit ang katahimikang iyon ng mga alaala na walang kasamang lalaki ay mas lalo lamang nagpapatingkad sa tanong, "Anong pinili mong itago, ma?" Sumilip siya sa lumang school ID ng kanyang ina. Walang kakaibang detalye. Isang simpleng pangalan, isang simpleng mukha. Pero sa Lourdes ay hindi simpleng babae. Minsan ay inusisa niya ang kanyang ina tungkol sa nakaraan nito, lalo na nang nagsimula siyang magdalaga. "Ma, hindi mo po ba namimiss si Papa?" Ang sagot ni Lourdes ay laging pareho. Hindi mo mamimiss ang taong hindi mo kailanman nakilala. Hindi na siya muling nagtanong mula noon, pero ngayon narito siya. Isang tanong ang bumabagabag sa kanya. Hindi na siya bata. Hindi na rin siya kayang patahimikin ng isang simpleng wala. Bakit may ibang taong may hawak ng larawan ng ina ko? At bakit ayaw niyang ipaliwanag? Sa mga sumunod na araw, hindi na nagbago ang routine ni Angela, ngunit tuwing libre siyang sandali, habang nag-aabang ng order, habang naglilinis ng mesa, nandun pa rin ang bumabalik na mukha ng lalaki. Minsan, natutulala siya. Iniisip kong babalik pa ba ito sa diner, kung siya ay magpapakita muli at magbibigay ng sagot, ngunit wala. At sa kanyang puso, isang bagay ang unti-unting nabubuo. Kailangan niyang malaman kung sino siya, kailangan niyang hanapin ang katotohanan, at kahit wala siyang apelyido, kahit wala siyang direksyon, magsisimula siyang maghanap. Hindi bilang anak ni Lourdes lang, kundi bilang babae na may karapatang malaman ang kabuuan ng kwento ng kanyang ina. Isang mainit na tanghali. Halos walang customer sa diner. Si Tess ay nasa kusina. Nagkukwento ng latest chismis sa delivery boy habang si Mang Nestor ay nagpapahinga sa bodega. Samantala, si Angela ay nasa likod ng counter, kunwaring naglilinis ng menu cards, ngunit sa totoo'y tila wala sa sarili. Ang daming gumugulo sa isip niya. Ilang araw na rin ang lumipas mula nang makita niya
ang larawan ng kanyang ina sa wallet ng estranghero. Ilang gabi na ring hindi siya makatulog ng maayos. At ngayon, hindi na sapat ang paghihintay. Kailangan niya nang gumawa ng hakbang. Kaya pagkasara ng diner, bandang 2:00 ng hapon, dumiretso siya sa pinakamalapit na internet cafe. Maalikabok ang lamesa, mabagal ang computer, at may amoy kape ang keyboard. Pero wala siyang pakialam. Sa puso niya, ito ang magiging simula ng katotohanang matagal nang nakakubli. Umupo siya sa lumang upuan, huminga ng malalim, at nag-type sa search bar. Mga kilalang negosyanteng lalaki sa Maynila, matangkad, may edad, may-ari ng malaking kumpanya. Lumabas ang dose-dosenang pangalan. Isa-isa niyang inisang larawan ng bawat isa hanggang sa mapahinto siya sa isang artikulo mula sa isang business magazine. Headline: Leonardo Cortez, the billionaire behind Cortez Global. Napapitlag ang puso niya. I-click niya ito agad. At sa pagbukas ng pahina, halos hindi na siya makahinga. Naroon ang mukha ng lalaki. Ang parehong lalaking pumasok sa diner. Ang parehong lalaking may hawak ng larawan ng kanyang ina. Hindi siya maaring magkamali. Ang caption sa ilalim ng larawan: Leonardo Cortez, CEO of Cortez Global Enterprises, one of the most influential businessmen in the Southeast Asia. Sunod-sunod ang mga detalyeng kanyang nabasa. Tagapagmana ng Cortez family fortune. Kilalang pribado sa personal na buhay. Hindi pa kailanman nag-asawa, ngunit kilala sa mga high society events. Isang strategist, isang visionary, driven by legacy not emotion. Sa bawat linya, mas lalo siyang natitigilan. Ito na nga. Siyang lalaking iyon. Siyang nagsinungaling. Siyang may hawak ng larawan ni Lourdes Reyes. Ngunit sa dami ng artikulo, sa mga lumang feature, awards night photo, at interview, ni isang beses wala siyang nabasa o nakita na pangalan ng kanyang ina. Wala si Lourdes, wala si Angela, wala kahit anong koneksyon sa kahit sinong babae mula sa mas simpleng mundo. Tila sinadyang itago, tila burado sa kaysaysayan ang ina niya. Nabigla si Angela nang matuklasang halos lahat ng article ay binanggit ang pagiging solong negosyante ni Leonardo. Wala itong anak, wala ring binabanggit ng matagal na relasyon. Maraming haka-haka ayon sa isang kolom, pero nanatiling tikom ang bibig ni Cortez. Naupo siya sa mabigat na upuan, tumigil ang kanyang mga kamay sa pag-scroll. Paano naging posibleng hawak niyang larawan ni Mama, pero hindi man lang nabanggit sa kahit anong bahagi ng buhay niya? Tumukot siya ng papel mula sa kanyang bag at isinulat sa ballpen. Leonardo Cortez, CEO. May hawak ng larawan ni Mama. Bakit walang record si Mama sa kahit anong article niya? Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tanungin ang screen sa harapan niya. Pero alam niyang hindi sapat ang information na iyon. Hindi pa tapos ang paghahanap. Sa tabi ng artikulo ay may isang maikling company history ng Cortez Global Enterprises. Mula sa real estate hanggang sa logistics, lahat ay hawak ni Leonardo. Ang kanilang headquarters ay matatagpuan sa Ortigas, isang matatag na gusali na may sariling helipad. Napalunok si Angela. Paano ako makakalapit sa ganong klaseng tao? Ang lalaki hindi sumagot sa kanya sa isang simpleng tanong sa diner ay ngayon ay nasa pinakatuktok ng lipunan, isang untouchable, isang tao ng kapangyarihan. At siya? Isang waitress lang, nakatira sa maliit na kwarto, umiinom ng kape sa sachet, nagbabaon ng tuyo. Ang agwat sa kanila ay parang langit at lupa. Ngunit mas lumalakas ang sigaw sa kanyang dibdib. Hindi mo na ako kayang patahimikin sa isang sulyap lang. Pinatay niyang monitor ng computer. Binayaran ang 50 pesos at lumabas ng cafe na parang
may dalang bagong layunin. Sa kanyang bag ay naroon ang papel na may pangalan ni Leonardo Cortez. Ngayon ay hindi na lang basta estranghero. Ngayon, may pangalan na ang misteryo. At sa unang pagkakataon, hindi lang alaala ni Lourdes ang bumabalot sa kanya. May dahilan, may lalim. At kung walang ibang maghahanap ng sagot, siya mismo ang gagawa ng paraan. Hindi na makapagpigil si Angela. Ilang gabi siyang hindi nakatulog ng maayos. Palaging bumabalik sa isip niya ang matalim na titig ng estrangherong lalaki at ang larawan ng kanyang ina na nahulog mula sa pitakan nito. Kahit gaano niya piliting kumbinsihin ang sarili, nakalimutan iyon. Hindi siya mapalagay. Alam niyang may kailangang linawin. May katotohanan dapat malaman. Kaya kinabukasan, maagang-maaga pa lang ay nagbihis na siya. Wala siyang bagong damit, kaya kinuha niya ang pinakamalinis na blouse at maong pants na maayos pa ang tela. Ayusin man niya ang sarili. Alam niyang hindi siya akma sa mundo ng mga taong tinitingala ang pangalan ni Leonardo Cortez, ngunit hindi siya natatakot. Bago siya umalis, isinilid niya sa loob ng bag ang lumang larawan ni Lourdes. Hawak niya ito ng mariin, para bang iyon ang nagbibigay sa kanya ng tapang. Ma, tutulungan mo ako. Diba? Mahina niyang bulong habang naglalakad palabas ng boarding house. Mula Cubao, sumakay si Angela ng MRT, masikip, siksikan, at halos di makahinga sa dami ng tao. Ngunit wala na siyang pakialam. Ang bawat pagtigil ng tren ay parang nakakaubos ng oras. Ngunit mahigpit pa rin ang hawak niya sa strap ng kanyang bag. Para sa kanya, ito ang pinaka-importanting paglalakbay sa buong buhay niya. Hindi dahil sa layo ng pupuntahan niya, kundi dahil sa bigat ng katotohanan ng hinahanap niya. Pagdating niya sa Ortigas, bumungad sa kanya ang isang kalsadang puno ng mga skyscraper. Ngunit ang isa sa mga ito ay agad na pumukaw ng kanyang atensyon. Hindi kailangang may direksyon. Sa kintab ng salaming gusali, sa taas nito na parang abot langit. Alam niyang iyon ang hinahanap niya. Napakagatlabi siya. Malayo pa lang ay natatakot na ang kanyang tuhod. Ngunit sa bawat paglapit niya, mas lalo niyang nararamdaman ang tibok ng puso niya. Hindi takot, kundi determinasyon. Pagpasok niya sa lobby, agad siyang sinalubong ng lamig ng aircon at ang amoy ng mamahaling floor wax. Ang seg ay gawa sa marmol na puting-puti. Parang walang bakas ng dumi kahit araw-araw itong dinadaanan ng daan-daang tao. Sa gitna ng lobby, may isang malaki at modernong chandelier na kumikislap. Tila sumasayaw sa ilaw ng araw na pumapasok sa salaming pader. Para bang ibang mundo ito kumpara sa diner na pinagtatrabahuhan niya. Walang mantika, walang amoy ng bawang, walang ingay ng kusina, tahimik, seryoso. Parang lahat ng tao ay may layunin at walang oras para mag-aksaya ng sandali. Sa information desk ay may dalawang receptionist. Pareho silang babae, maayos ang makeup, naka-blazer, at may mga ngiting formal. Isa-isa nilang tinanggap ang mapumapasok na may ID. Sa kanila tinatawagan ang mga opisina na pupuntahan ng mga bisita. Lumapit si Angela. "Good morning po." Bati niya, halos nanginginig ang boses. Ngumiti ang receptionist. "Good morning, ma'am. Do you have an appointment?" "Wala po," sagot niya. "Pero gusto ko lang po sanang makausap si Mr. Leonardo Cortez. Saglit lang po." Nagkatingin ng dalawang receptionist, parang nag-uusap sa pamamagitan ng mata. "Ma'am, Mr. Cortez is very busy. We don't entertain walk-in visitors, lalo na kung walang appointment." Sagot ng isa, magalang ngunit matigas ang tono. "Alam ko pong abala siya." Sagot ni Angela, pilit na nagpapakatatag. "Pero, ito pa ay personal. Galing pa ako sa diner na pinuntahan niya kamakailan. May kinalaman lang po sa isang larawan." "Personal matter po ba?"
Putol ng receptionist. Pasensya na po ma'am, pero kahit personal, kailangan pa rin ng prior schedule at clearance mula sa executive assistant. Hindi alam ni Angela kung anong isasagot. Gusto niyang ipilit, pero ramdam niyang kahit anong sabihin niya ay hindi siya papayagan. Tumango na lang siya at muling umalis sa information desk. Ngunit hindi pa rin siya lumabas ng gusali. Sa halip, pumesto siya malapit sa isang haligi sa gilid ng lobby. Umupo siya roon, hawak-hawak ang bag na para bang iyon ang tanging sandalan niya. Ilang beses siyang sinulyapan ng mga guard na naka-black suit. Mukhang nagtataka ang mga ito kung bakit may ordinaryong babaeng nakaupo sa lobby ng isang corporate building. Sa bawat pagbukas ng elevator, umaangat ang tingin ni Angela. Umaasa siyang baka bumaba si Leonardo Cortez. Ngunit wala kahit anino ng lalaking iyon. Ilang beses siyang tinanong ng guard, "Ma'am, may hinihintay po ba kayo?" "Opo," sagot niya. "Mag-aantay lang po ako." Hindi siya umalis kahit paramdam niyang tumatagal ang oras. Habang nakaupo, bumalik sa isip niya ang tanong, "Ano bang ginagawa ko rito? Isa lang akong waitress. Hindi ako kabilang sa ganitong mundo." Pero agad din niya itong pinawi. Hindi. Mahinang bulong niya. Karapatan ko ring malaman ng totoo. Nakikita niyang mga taong dumarating. Mga negosyante, empleyado at ilang dayuhan na formal. Minsan, nahuli niya ang sarili niyang tinitingnan siya ng mga ito na para bang nagtatanong, anong ginagawa ng babaeng ito rito? Ngunit wala siyang pakialam kung ito ang tanging paraan para makalapit siya kay Leonardo Cortez. Handa siyang maghintay buong araw kung kinakailangan. Ilang oras na ang lumipas, malapit ang mag-alas 12, ngunit hindi pa rin siya umaalis. Tumayo siya saglit, lumapit muli sa information desk. "Ma'am," mahina niyang sabi, "pakiusap lang po. Kahit iabot niyo lang ang pangalan ko kay Mr. Cortez. Sabihin niyo lang po na may babaeng naghihintay sa baba. Angela Reyes po ang pangalan ko. Kaling ako sa diner." Nag-alinlangan ng receptionist. "I'll try to forward your name." Mahina nitong sagot. Ngunit halatang hindi sigurado kung makarating iyon kay Leonardo. Nagpasalamat si Angela, bumalik sa gilid. At muling naupo, pinikit niya ang kanyang mata. Hindi siya titigil, hindi siya aalis. Kung hindi siya harapin ng lalaki, siya mismong gagawa ng paraan para makalapit dito. Ilang oras nang lumipas, si Angela ay naroon pa rin sa gilid ng lobby ng Cortez Global Enterprises. Tila isang aninong ayaw paalisin ng sariling layunin, may ilang receptionist na ang napatingin sa kanya at ang guard sa gilid ay 2 beses nang lumapit para alukin siyang lumabas na at magpahinga, pero hindi siya umalis. Hindi siya pumunta roon para lang umasa. May balak siya, tahimik pero buo. Sa mga mata ng marami, isa lang siyang ordinaryong babaeng hindi marunong makiramdam. Pero sa puso ni Angela, may isinusukong ang dangal. Hindi gulo, at kung hindi siya papakinggan, makikisingit siya sa daan. Naglakad siya palibot sa lobby. Tiningnan ang bawat sulok, napansin niyang may isang pintuan sa may bandang kanan ng information desk. Di gaanong pinapansin ng mga guest, pero nilalakaran ng ilang delivery personnel at janitor. May nakasulat sa pintuan, "Service access, authorized staff only." Hinintay niyang dumaan ang susunod na delivery. Hindi nagtagal, may isang lalaking may bitbit na 2 galon ng tubig na pumasok. Mabilis siyang lumapit. "Kuya?" Pabuling niyang sabi. "Pakiusap lang, pasabay po ako." Nagulat ang lalaki. "Ha, miss? Bawal dito pag hindi ka empleyado." "Alam ko po," sagot niya. Sabay dukot ng isang ID lanyard sa bag. Isang dating work ID niya bilang service crew sa dating trabaho. Pang contractor din to. "Dati po akong food service. Kailangan ko lang pong makaakyat. Hindi ako magtatagal." "Miss, delikado to. Please po. Para po sa nanay ko." Sabay pakita niya ng lumang larawan ni Lourdes.
May kailangan lang po akong linawin. Tahimik ang lalaki. Inabot ang isa sa extrang karton at isinama siya sa pila ng mga nagdadala ng supplies. Sumunod ka lang. Hindi kita nakita ha. Tumango si Angela at sumunod agad. Pumasok sila sa service elevator sabay sa isa pang technician at 2 lalaki mula sa cleaning team. Hindi siya pinansin ng mga ito. Marahil ay inakalangang kasamang tauhan lang. Pagtapak ng elevator sa 42nd floor, mabilis ang tibok ng puso niya. Bumukas ang pinto. Isa itong hallway na tahimik, malamig at carpeted. Naroon ang mga pintong may pangalan ng matataas na opisyal, Vice President, Strategy, Director, Finance. At sa dulong bahagi, Chief Executive Officer, L. Cortez. Tumigil si Angela sa isang sulok. Humugot siya ng malalim na hininga. Hindi pa siya dapat magpakita. Kailangan niyang makiramdam muna. Mangilatis, tumingin, maghintay. May reception desk sa tapat ng pinto ng CEO's office. May isang babaeng nakaupo roon. Seryoso sa pagtitipa sa laptop. Tahimik si Angela. Umupo siya sa gilid ng hallway. Kunwari, nag-aayos ng cartoon. Ang totoo, pinapakiramdaman niya ang daloy ng tao. Sa bawat hakbang na lumalapit, kinilala niya kung may bantay. Kung may CCTV, kung may pagkakataong makalapit sa opisina. Habang naroon siya, naramdaman niya ang bigat ng gusali. Ang bawat hakbang ay parang kumakalansing sa katahimikan. Dito, hindi basta-basta ang mga kilos, bawat sandali ay binabantayan. Maya-maya, may lumabas mula sa isang opisina. Isang matandang lalaking naka-Amerikana, bitbit ang iPad at kausap sa phone. May dalang hangin ng otoridad. Tumigil ito sa receptionist. Nag-abot ng papel, saka muling pumasok. Si Angela, bagaman kinakabahan, ay hindi umatras. Hindi pa panahon. Nilingon niya ang koridor sa likod. Isang janitor ang nagwawalis. Hindi siya pinansin. Kumuha siya ng tissue mula sa bag at kunwaring nagpupunas ng alikabok sa sapatos habang nakaupo. Walang pwedeng makapansin na hindi ako dapat nandito. Nagtagal siya sa ganong posisyon ng mahigit 10 minuto. Maya-maya, biglang lumingon ang receptionist sa may pinto ng opisina ni Leonardo. May pinindot itong buzzer. Sabay sabi sa intercom, "Sir, tapos na po ang conference call. Naka-leave po si Attorney Vidal, pero si Miss Nina po ay available kung gusto niyo makausap." Hindi niya narinig ang sagot mula sa loob, pero ilang segundo lang, may pumasok sa opisina. Ang pinto bahagyang bumukas at muli ring nagsara. Parang nanikip ang dibdib ni Angela, napalunok siya. Ang pintong iyon, doon siya papasok. Doon niya gustong humarap, pero hindi pa ngayon. Maya-maya, napansin niyang tumayo ang receptionist at pumasok din ng sandali sa loob. Naiwan ang desk na walang bantay. Isang saglit na pagkakataon, hindi siya gumalaw, hindi siya nagmadali. Pinakiramdaman niya kung babalik agad ang receptionist. 1, 2, 3 segundo. Tahimik pa rin. Pero hindi niya itinuloy ang susunod na hakbang. Hindi pa ito ang tamang sandali. Kailangan ng timing, kailangan ng lakas ng loob na mas matindi pa sa kaba. Tumayo siya, dahan-dahan, at naglakad palayo sa opisina, ngunit hindi palabas. Pumesto siya sa sulok ng hallway na may vending machine at bulletin board. Doon muna siya titigil, maghihintay ng tamang pagkakataon. Hindi para pasukin ang opisina ng palihim. Hindi para makipag-away, kundi para harapan ang taong may hawak ng piraso ng kanyang nakaraan. Tahimik ang paligid ng opisina ni Leonardo Cortez. Nang pumasok si Angela, bitbit pa rin niya ang matagal nang gumugulo sa kanyang puso. Ang larawan ng kanyang ina na nahulog mula sa pitaka ng estrangherong ito. Estranghero man, ang presensya ng lalaki ay tila pamilyar sa isang paraang hindi niya maipaliwanag. Napatingin si Leonardo mula sa kanyang desk. May pagtataka sa kanyang mga mata, ngunit walang bahid ng pagkataranta. Para bang sanay siyang may mga taong basta nalang sumusulpot sa kanyang mundo kahit pa hindi inaasahan. "Miss,
May appointment ka ba? Tanong niya. Mahinaan ngunit may bigat ang boses. Hindi agad sumagot si Angela. Sa halip, marahan siyang lumapit at inilapag ang isang maliit na sobre sa ibabaw ng mesa. Hindi ko po kailangan ng appointment. Sagot niya. Kailangan ko lang ng kasagutan. Binuksan ni Leonardo ang sobre. Sa loob ay naroon ang larawan. Ang parehang larawan na nakita ni Angela sa kanyang pitaka ilang gabi nang nakalilipas. Ang larawan ni Lourdes Reyes. Napasingap si Leonardo. Halos hindi niya may tago ang pagkabigla sa muling pagkakita sa litrato. Isang larawang inakala niyang siya lang ang nagtatagot, pinangangalagaan. Sa mahabang panahon, kilala mo siya. Ani Angela, diretsahan, walang alinlangan. Tumingin si Leonardo sa kanya. Ilang sandali ng katahimikan ang lumipas bago siya nagsalita. Ngunit ang unang lumabas sa kanyang bibig ay hindi paliwanag, kundi buntong hininga. Nasaan mo nakuha ito? Tanong ni Leonardo, kaya't alam niya na agad ang sagot. Ako ang anak niya. Sagot ni Angela, halos pabulong. Ako si Angela Reyes. At sa tingin ko, hindi na ito isang simpleng pagkakapareho lang. Muling bumalik ang mata ni Leonardo sa larawan. Ang babaeng nasa litrato, ang babaeng hindi kailanman nawala sa kanyang alaala, ay tila muling nabuhay sa presensya ng dalagang kaharap niya ngayon. Lourdes. Bulong niya para bang kinakausap ang hangin. Nakita ni Angela ang pagbabago sa ekspresyon ng lalaki. Mula sa pagiging misteryosong bilyonaryo, naging isang taong tila dinudurog ng alaala. Hindi man siya direktang sumagot sa tanong niya. Sapat na ang ekspresyong ito upang makumpirma ang kanyang hinala. Minahal ko siya. Bulalas ni Leonardo sa wakas. Tumigil sa pagtibok ang puso ni Angela sa sandaling iyon. Hindi niya alam kung anong mararamdaman, galit, lungkot o awa. Kung minahal niyo siya, mariin niyang tugon. Bakit kayo wala sa buhay namin? Bakit ni minsan hindi ko kayo nakita sa tabi niya? Hindi agad nakasagot si Leonardo. Tila pinipigil niyang bumalik sa mga alaala ng nakaraan. Ngunit ang bigat ng tanong ni Angela ay hindi niya matatakasan. Hindi mo maiintindihan ang lahat. Sagot niya, mahina pero puno ng pagyati. May mga pangyayaring hindi ko rin kayang ayusin sa isang saglit lang. Napakuyom ng kamao si Angela. Hindi ko kailangan ng perpektong kwento. Gusto ko lang ng totoo. Tumayo si Leonardo at lumakad palapit sa malawak na bintana ng kanyang opisina. Mula roon, tanaw ang buong syudad, mataas, makapangyarihan. Ngunit sa sandaling ito, tila siyang pinakamaliit sa lahat. Hindi ko alam na may anak ako. Aniya, pero hindi pa yan bahagi ng kasalukuyang revelasyon at agad niya itong binawi. Hindi pa ito ang tamang oras. Dagdag niya sabay iwas ng tingin. Angela, hindi lahat ng tanong ay kayang sagutin sa unang pagkikita. Iyon ang problema sa inyo. Sagot ni Angela. Lumalim ang tinig. Habang kami ni Mamay lumaki sa hirap. Kayo, ano? Nakalimutan niyo lang siyang parang hindi siya naging parte ng buhay niyo? Napalingon si Leonardo. Tila nasaktan sa sinabi ni Angela, ngunit wala siyang itinanggi. Hindi niya rin binura ang emosyon sa kanyang mga mata. Bibigyan kita ng oras, sabi ni Angela sa huli. Pero hindi habang buhay. Ayokong umalis dito na walang kahit anong paliwanag. Kung totoo man na minahal mo ang nanay ko, paano na siguro para harapin mong iniwan mong nakaraan? Tumango si Leonardo, ngunit nanatiling tahimik. Sa katahimikan ng silid, naroon ang bigat ng damdamin, ng pagsisisi ng mga tanong, at ng mga sagot na tila napakabagal ng nakaimbak sa mga dingding ng opisina. Hindi pa tapos ang kanilang usapan, ngunit malinaw sa kanilang dalawa. Sa muling pagkikitang ito, may bagong pintuang nabuksan, pintuang hindi na maaaring isara. Tahimik na nagpatuloy ang pag-uusap nina
Angela at Leonardo sa loob ng opisina. Hindi alam ni Angela kung alin sa mga naririnig niya ang mas nakakagulat. Ang pagkumpirma na kilala nga ni Leonardo ang kanyang ina o ang matagal nang itinatagong lihim na sa wakas ay unti-unti nang nabubunyag. Tila humugot ng lakas si Leonardo bago muling nagsalita. Angela, kailangan mong malaman ng totoo. Noon pa man, si Lourdes nang mahal ko. Napasingap si Angela, ngunit pinili niyang manatiling tahimik. Hinayaan niyang magpatuloy ang lalaki. Matagal ko na siyang kilala. Hindi ko siya nakilala bilang taga-silbi o mahirap. Nakilala ko siya bilang babae. Isang babae na matapang, marangal, at totoo. Pinipigil ni Angela ang emosyon. Hindi siya umimik. Gusto niyang marinig lahat bago siya magdesisyon kung anong mararamdaman. Pero sa panahong iyon, dagdag ni Leonardo, ako ay isang Cortez, anak ng isang imperyo. At siya, para sa mga magulang ko, ay hindi bahagi ng planong yon. Napapikit si Leonardo, tila pinipilit sagutin ang sarili niyang konsensya. Ipinagbawal nila siya sa akin. Paulit-ulit akong pinagsabihan na kung hindi ko siya iiwan, mawawala ang lahat sa akin. Ang mana, ang pangalan, ang pwesto sa kumpanya. Humigpit ang hawak ni Angela sa kanyang bag. Tila nabuhay muli ang kwento ng kanyang ina sa isip niya. Hindi ako agad sumuko. Patuloy ni Leonardo. Sinubukan kong ipaglaban siya. Pero, sa huli, pinili ko ang pamilya ko. Pinili ko ang pangalan. At pinili kong talikuran ang babaeng tunay kong minahal. Napakunot ang noo ni Angela. So iniwan mo siya? Walang paalam? Tumango si Leonardo. Mabigat ang bawat galaw. Iniwan ko siya, Angela. Isang araw. Hindi na lang ako nagpakita. Tumigil ako sa pagsulat. Sa pagtawag, naglaho ako. Hindi pa rin bumibitaw si Angela sa titig. Bakit? Dahil isa akong duwag. Sagot niya, diretso. Mas pinili kong maging anak ng Cortez kaysa maging lalaki para kay Lourdes. Akala ko, sa paglipas ng panahon, makakalimutan ko siya. Pero hindi. May katahimikang sumunod. Mabigat. Parang may nakadagan sa dibdib ni Angela. Gusto niyang magsalita pero pinili niyang marinig ang huling bahagi ng salaysay. Hindi ako bumalik. Wala akong lakas ng loob. Takot ako makita siya at maalala kung gaano ko siya sinaktan at kung gaano ako naging mahina. At ano ngayon? Tanong ni Angela. Malamig ang tono. Ngayong alam mo na kung sino ako. At kilala mo si Mama. Anong gusto mong mangyari? Hindi agad nakasagot si Leonardo. Tila sinusukat niya ang bawat salita. Wala akong hihilingin. Hindi ko inaasahan ang kapatawaran mo. Pero dapat mong malaman ang totoo. Hindi ko siya kinalimutan, Angela. Hindi lang ako naging matapang noon. Hindi nagpakita ng luha si Angela. Pero sa loob niya, may umaalo na galit, lungkot, at kalituhan. Alam mo kung anong tawag sa ginawa mo? Aniya, kaduwagan, hindi pagmamahal. Hindi sumagot si Leonardo. Inangkin niya ang salita at tinanggap ang bigat nito. Hindi ko alam kung anong gusto mong mangyari sa lahat ng ito. Dagdag ni Angela. Pero hindi ako nandito para marinig lang ang padrama mong pangungumpisal. Nandito ako para sa nanay ko. Para sa kung ano man ang karapat-dapat sa kanya. Alam ko. Sagot ni Leonardo, halos pabulong. Tumayo si Angela. Tapos ng usapan. Humakbang siya palapit sa pinto, ngunit bago tuluyang lumabas, huminto siya, lumingon.
ang mga duwag. Hindi sila dapat binibigyan ng pangalawang pagkakataon. Pero hindi ako magpapasya niyan. Si Mama sana. At kung nabubuhay siya, malamang wala ka sa harap ko ngayon. At sa mga salitang iyon, tuluyan nang lumabas si Angela sa opisina. Iniwan si Leonardo sa isang katahimikang puno ng pagsisisi. Tahimik ang loob ng elevator habang pababa si Angela. Hindi niya alam kung anong mas mabigat, ang mga salitang sinabi ni Leonardo o mga hindi nito nasabi. Sa bawat minahal ko siya, na binigkas ng bilyonaryo, dama niyang kawalan ng mga taon na hindi maibabalik. Sa labas ng Cordes Global, huminga siya ng malalim, parang kanina lang. Isa siyang waitress na nawala sa sariling mundo. Ngayon, bitbit niyang isang katotohanang hindi niya alam kung saan ilalagay sa puso niya. Hindi siya umuwi kaagad. Sa halip, naglakad siya sa mga kaling puno ng tao, pero para sa kanya, para lang siyang nanduroon. Sa isip niya ay paulit-ulit ang maimahe ng kanyang ina, nakangiti, nagpapayo, nagkukwento ng mga simpleng bagay, ngunit kailanman ay hindi nagsalita tungkol sa isang Leonardo Cortez. Paano mo kinaya, Ma? Tanong niya sa sarili habang naupo sa isang lumang bangko sa gilid ng plaza. Paano mong kinaya na itago ito sa akin? Walang sagot, wala rin siyang mapaglabasan ng bigat sa dibdib. Tila nilamon ng lupa ang kanyang lakas. Hindi niya alam kung galit ba siya, nalulungkot, o gusto lang niyang sumigaw. Ang alam niya lang, hindi siya pwedeng tumigil dito. Umuwi siya ng gabi na. Tahimik. Sa kanilang maliit na inuupahang unit, hindi na siya nagbukas ng ilaw. Umupo siya sa sahig, nakasandal sa pader, at doon ay pumikit. Ngunit kahit anong pilit, hindi siya dinadalaw ng antok. Ang imahe ni Leonardo, matikas, makapangyarihan, ngunit puno ng panghihinayang, ay paulit-ulit na bumabalik. Hindi ko alam na may anak kami. Sabi nito, kung totoo man iyon, tanong ni Angela, bakit hindi siya naghanap? Bakit walang kahit anong pagsubok na bawiin ang pagmamahal na iniwan ito sa isang babae? Sa isang ina. Kinabukasan, nagpatuloy si Angela sa trabaho. Nagsali ng kape, nagsilbi ng pansit canton, nagtimpla ng kape para sa mga construction worker. Ngunit sa bawat ngiti niya sa customer, ramdam niya ang panibugho sa puso. Habang nasa kusina, narinig niya ang mga kwento ng isa sa mga matandang customer. Yung anak ng dating kasera namin. Iniwan ng ama pero pinaglaban ng ina. Ngayon, abogado na. Proud na proud ang nanay. Tumalikod si Angela. Para siyang tinutukoy. Parang siyang batang iniwan pero ipinahiya ng ina. Kaya ba ni Lourdes isakripisyo lahat para hindi siya makaranas ng sakit na pinagmulan niya? Pagdating ng gabi, nagsindi siya ng kandila sa altar. Tahimik siyang nanalangin. Hindi para sa sagot, kundi para sa lakas. Lakas para harapin ang mga araw na darating. Lakas para dalhin ang bigat ng katotohanan. At bigat sa lahat, lakas para magdesisyon kung anong gagawin sa nalaman niyang katotohanan. Hindi niya kailangan ng yaman ni Leonardo. Hindi niya kailangan ng apelyido. Pero kailangan niyang malaman kung anong dapat niyang gawin bilang anak ng isang lalaking hindi niya kilala. Pagkatapos ng dasal, tinawagan niya ang dati niyang guro na matagal nang tumutulong sa kanya. Ma'am Dory? Mahina niyang sabi, paano kung may nalaman kang lihim tungkol sa isang magulang? Angela. Sagot ng guro, ang lihim ay hindi nagtatapos sa pagkakatuklas. Doon pa lang nagsisimula ang tunay na laban. Napaisip si Angela, hindi pa tapos ang lahat at hindi rin siya titigil hanggang hindi niya nauunawaan ang buong istorya, maging masakit man ito. Kailangan niya. Sa huling bahagi ng gabi, humarap siya sa salamin. Wala siyang makeup, wala siyang ngiti. Ang nakita niya ay ang sariling pagod, ngunit matatag.
Isa siyang anak, isa siyang babae, at higit sa lahat, isa siyang saksi sa kaysaysayan kailanman ay hindi niya pinili, ngunit kailangan niyang tanggapin. Tahimik ang gabi nang dumating si Angela sa inuupahan nilang maliit na apartment. Hindi pa man siya nakakapasok ng tuluyan. Ramdam niya ng bigat sa dibdib. Maraming tanong ang naiipon sa kanyang puso at kahit gaano niya pilit iwaksi ang sakit, ulit-ulit itong kumakapit. Pagpasok sa kwarto, lumingon siya sa lumang aparador. Isa itong maliit na kahoy na luma na ang pintura, pero matibay pa rin ang pagkakagawa. Doon nakalagay ang mga alaala ng kanyang ina, mga sulat, mga larawan, at ang isang bagay na matagal niya nang hindi binubuksan, ang memory box de Lourdes. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Kumalat ang amoy ng lumang papel at lumipas na panahon. Isa-isang lumitaw ang malarawan ng kabataan ng kanyang ina. Masaya, masigla, may hawak na gitara, may tawa sa labi. Sa ilalim ng malarawan, may ilang sulat mula sa kaibigan at sa isang postcard na galing sa Baguio. Pero hindi itong hinahanap niya. Sa pinakailalim ng kahon, may isang bagay na nakabalot sa puting tela. Hinugot niya ito at napansin ang bigat nito sa kanyang palad. Isang pouch, velvet, kulay burgundy, familiar sa kanya, ngunit ngayon lang niya binigyang pansin. Binuksan niya ito at napalunok siya sa nakita. Isang kwintas, ginto. Manipis ang kadena pero eleganteng pagkakagawa. Ang palawit ay hugis puso, may mga ukit na sariling patawad, pag-ibig, simula. Ang kanyang madaliri ay nanginginig habang hinihimas ang palawit. Sa likod nito, may maliit na larawan na sinlaki ng thumbnail. Pinagbastan niya ito ng mabuti. Si Leonardo, mas bata, mas payapa ang mukha. At sa mga mata nito, mababakas ang pagmamahal. Hindi yun ang mukhang nakita niya kamakailan, hindi ang malamig at kontroladong CEO. Ang lalaki sa larawang ito ay nagmamahal. Sa gilid ng pouch, may isa pang maliit na sobre, lumang-luma na, nangingitim na sa tagal ng panahon. Sa harap nito, may nakasulat, para sa anak ko, kung sakaling dumating ang araw. Pinunit niyang gilid at dahan-dahang inilabas ang laman. Isang sulat, guhit kamay ng kanyang ina. Hindi pantay ang maletra, may ilang tuldok ng luha, tubig. Hindi siya sigurado. Ngunit ang nilalaman ay tumama ng diretso sa kanyang puso. Mahal kong Angela, kung nababasa mo ito, marahil ay may nalaman ka na. Marahil ay nakita mo ng katotohanan na matagal kong piniling itago. Anak, hindi ako perpektong ina, pero sinikap kong mahalin ka ng buo. Ang ama mo ay isang taong minahal ko ng labis. At totoo rin, minahal niya ako. Ngunit may mga laban sa mundong ito na hindi kayang daanin sa tapang lang. Napili niyang iwan ako. Hindi dahil hindi kanya gusto, kundi dahil pinili siya ng mundong kinagalawan niya. Hindi ako humiling ng ganti. Hindi ako nagtanim ng galit. Ang tanging hiling ko ay, kung sakaling magkita kayo, sana mapakinggan mo siya. Sana makita mong bahagi ng pagmamahal sa likod ng kanyang katahimikan. Ang kwintas na ito, regalo niya sa akin bago siya umalis. At inukit niya mismo ang mga salitang iyon. Patawad, pag-ibig, simula. 3 salita, 3 dasal. Mamahalin kita hanggang sa huli. Mama. Hindi na napigilan ni Angela ang luha. Tumuloy ito sa kanyang pisngi. Sa kanyang labi, sa ibabaw ng sulat ng ina, lahat ng tanong na bumigat sa kanyang dibdib ay tila nabigyan ng tinig sa liham na iyon. Tumitig siya muli sa larawan ni Leonardo. Ngayon, hindi na siya galit. Hindi pa rin siya handang tanggapin ang lahat, pero may pahapyaw na liwanag sa kanyang puso. Pinunasan niya ang mga mata, isinuot niya ang kwintas, pakiramdam niya parang niyayakap siya ng kanyang ina. Sa mga salitang iyon, patawad, pag-ibig, simula. Nakita niyang dahilan. Ang dahilan kung bakit hindi nagsalita si Lourdes.
ang dahilan kung bakit kahit nasaktan, pinili pa ring manahimik. Hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa kabayanihan ng puso ng isang ina. Napatayo siya, pinagmasdan ang sarili sa salamin habang nakasuot ng kwintas. Sa kabila ng lahat ng sakit, may ganda pa rin sa kanya, may katotohanan at may kapayapaan. Hindi pa tapos ang laban, pero ngayon, may dala na siyang gabay. Ang alaala ng ina, ang sulat ng pagmamahal at ang kwintas ng simula. Nang makabalik si Angela sa kanilang tahanan, bitbit niya ang kwintas, liham, at larawan na tila mga susi sa isang mundo ng katotohanang matagal niyang hindi nabuksan. Buong gabi, hindi siya nakatulog. Sa bawat tik-atik ng ulan sa labas, kasabay ng pagtibok ng puso niyang di mapakali. Nakaharap siya sa lumang salamin sa kanyang kwarto. Sa kamay niya ay nakasabit ang kwintas na may ukit ng mga salitang patawad, pag-ibig, simula. Hindi niya yon maintindihan noong una, pero ngayon, tila may bagong kahulugan ang bawat letra. Sa likod ng palawit, larawan ni Leonardo Cortez, at ngayon ay hindi na ito isang estranghero sa kanyang mata. Ama. Ama ko? Hindi siya kailanman kwentuhan ni Lourdes tungkol sa ama niya. Sa tuwing tatanungin niya ito, ang sagot ay laging mapait ng ngiti. At hindi mo kailangan malaman. Ako lang ang kailangan mo. Akala niya noon ay simpleng sagot lamang iyon ng isang inang iniwan. Pero ngayon, naiintindihan niya, hindi ito basta simpleng pagkalimot. Ito ay pagtatago, proteksyon, o pagtataksil. Kinabukasan, suot niyang simpleng blouse at dark jeans. Nagpunta siya muli sa gusali ng Cortez Global. Sa dibdib niya ay ang kwintas, mahigpit niyang hinahawakan. Hindi na siya pumasok sa pamamagitan ng likod o palihim. Ngayon ay dumiretso siya sa lobby. Dalang determinasyong makita si Leonardo Cortez, hindi bilang isang customer o estranghero, kundi bilang isang anak. Tinignan siya ng receptionist na parang kilala siya. Ma'am, kayo po ulit? May appointment na po ba kayo ngayon? Sabihin mo na lang kay Mr. Cortez, nasa baba ang anak niya. Natigilan ng receptionist, napatingin sa telepono at saka binalingan si Angela. Sandali lang po. Makalipas ang ilang minuto, pinayagan siyang umakyat. Sa elevator na dati tila napakataas, ay ngayon parang isang hakdang tinatahak ng isang dalagang wala ng takot. Sa kanyang palad ay nakahawak pa rin siya sa kwintas, parang sandata sa digmaan ng damdamin. Pagbukas ng elevator, sinalubong siya ng executive assistant ni Leonardo at agad siyang inihatid sa opisina. Pagpasok niya, naroon na si Leonardo, nakatayo sa gilid ng floor-to-ceiling window. Nakatanaw sa abalang syudad, ang mga kamay ay magkakrus sa dibdib. Nang marinig ang pagbukas ng pinto, bumaling ito. Ang dating malamig na anyo ay may halong takot at pagkagulat. Angela, sabi nito bahagyang napapikit. Akala ko, hindi ka na babalik. Hindi siya sumagot. Sa halip, lumapit siya sa mesa at inilapag doon ang kwintas. Tahimik, madiin. Masyadong tahimik para sa damdaming bumubulusok sa loob niya. Tinitigan ni Leonardo ang kwintas. Mula roon, dahan-dahan siyang lumapit, kinuang palawit. At sa kanyang mga mata, may pagkakilala. Alam mo kung kanino yan, di ba? Tanong ni Angela. Tumango si Leonardo, mabigat ang kilos. Kay Lourdes. Tama. Tumitig si Angela sa kanya. At alam mo rin kung bakit ko ito dala. Tahimik si Leonardo, ang kanyang mga mata ay tila naglalaban sa mga alaala, sa mga tanong at sa mga panahong lumipas. Hindi pa sinabi ni Angela ang buong katotohanan. Hindi pa niya binanggit ang laman ng liham o mga larawang nakuha niya. Ang gusto niyang makita kung paanong titingnan ni Leonardo ang kwintas, kung may kilig, lungkot o pag-aalinlangan. Ngunit ang pinapakita ni Leonardo ay isang halo ng lungkot at pagkagulat. Bakit mo dala to? Tanong niya sa wakas, bahagyang nanginginig ang boses. Dahil sa palagay ko,
Ikaw ang dahilan kung bakit ito naiwan sa akin ng nanay ko. Ikaw ang lalaking nasa larawan niya. At kung tama ako, huminga ng malalim si Angela. Ikaw ang ama ko. Isang segundong katahimikan. 2, 3, tila huminto ang orasan sa dingding. Hindi agad sumagot si Leonardo. Hindi siya nagsalita. Tiningnan lang niya ang kwintas at si Angela. Sa kanyang mukha, may gulat, takot, at isang bagay na hindi maipinta ni Angela. Pagkakaila ba ito? Pagtanggi? O hindi pa siya handang tanggapin ang bigat ng pahiwatig? Angela. Bulong niya sa wakas. Nasaan na si Lourdes? Matagal na siyang wala. Napayo ko si Leonardo, tumango. Hindi ba? Wala siyang nabanggit sa akin? Sabi niya, tila bumubulong sa hangin. Wala siyang sinabi na may anak pala siya. Nanlaki ang mata ni Angela, hindi niya inakalang iyon ang magiging tugon. Pero hindi pa siya handang humusga. Ayaw muna niyang maniwala sa mga salitang iyon. Gusto muna niyang marinig ang buong kwento. Gusto niyang malaman kung totoo ba talagang wala siyang alam. Wala ka talagang ideya? Tanong niya dahan-dahan. Ngunit hindi sumagot si Leonardo. Hindi pa rin siya handang aminin o itanggi. Tumalikod dito at muling tumingin sa bintana. Hawak-hawak pa rin ang kwintas. Hindi ko pa alam ang lahat, Angela. Pero kung totoo ang iniisip mo, may mas malalim pa tayong kailangang pag-usapan. Tahimik na bumagsak sa gitna ng mamahaling mesa ang kwintas ni Lourdes. Sa isang saglit, ang opisina ni Leonardo Cortez na dati punong-puno ng otoridad, prestige, at katahimikan ay tila naging courtroom. Si Angela, ang batang walang ama sa kanyang buong buhay, ang ngayon ay naghaharap ng ebidensya ng isang katotohanang matagal nang ibinaon sa nakaraan. Ipaliwanag mo ito. Maring ulit ni Angela, tinig na nanginginig sa emosyon. Si Leonardo, bagamat sanay makipagtalo sa mga negosyante, politiko, at mamumuhunan, ay tila hindi makapagsalita sa harap ng isang bagay na mas matindi pa sa corporate war, ang katotohanan. Kinuha niyang kwintas, hinaplos ang palawit na may ukit, patawad, pag-ibig, simula. Napapikit siya at dahan-dahang umupo sa kanyang executive chair. Hindi niya kinayang bigat ng titig ni Angela. Nakita ko ito noon. Mahina niyang sambit. Binigay ko yan kay Lourdes noong panahong mahal na mahal ko siya. Bakit nasa amin na ngayon? Tanong ni Angela. At bakit di minsan? Wala akong narinig tungkol sa iyo mula sa nanay ko ni isang litrato, ni isang pangalan. Tahimik si Leonardo. Ang kanyang mga mata ay tila naghahanap ng sagot sa pagitan ng alaala at konsyensya. Angela, hindi ko alam. Bulong niya. Hindi ko alam na nagbuntis si Lourdes. Hindi ko alam na may anak ako. Biglang nag-init ang dibdib ni Angela. Bahagyang napaatras siya sa kanyang kinatatayuan. Paano mo yun nasasabi ng ganun lang? Hindi mo alam? Tumango si Leonardo, hindi bilang depensa, kundi bilang pagsuko. Iniwan ko siya dahil pinilit ako ng pamilya ko. Banta sa yaman. Sa kumpanya. Sa pangalan ng Cortez, ang relasyon namin. Binigyan ako ng ultimatum. Either siya o ang lahat ng pinaghirapan kong buuin. Pinili mong iwan siya? Mapait na tinig ni Angela. Oo. Sagot ni Leonardo, hindi umiwas. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Pero akala ko, pagkatapos ng lahat, wala na siyang gusto sa akin. Hindi ko inakalang nagbuntis siya na nagkaanak kami. Humigpit ang hawak ni Angela sa kanyang bag. Sa dami ng pagkakataong tinanong niya sa sarili kung sino ang kanyang ama. Ngayon ay heto na siya, ngunit ang sagot ay mas masakit kaysa sa katahimikan ng nakaraan. Kung hindi ko nakita ang larawan na yon, hindi mo ba ako kailanman hahanapin?
Napayo ko si Leonardo. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Aniya, sa dami ng taon na lumipas, wala akong ideya kung nasan si Lourdes. Umasa ako isang araw, pero hindi ko siya hinanap at alam kong kasalanan ko yon. Wala kang ideya? Ulit ni Angela. Pero kaya mong dalhin ang litrato niya sa wallet mo? Tila binigla ng tanong na iyon si Leonardo. Lagi ko siyang dala. Kasi kahit anong mangyari, siya ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. At ang pinakamasakit kong iniwan. Araw-araw akong sinusumpa ng alaala na yon. Pero ni minsan, hindi ko akalaing may anak kami. Hindi ko inisip. Tumulang luha sa pisngi ni Angela. Hindi niya na napigilan, ngunit hindi iyon luha ng kahinaan. Luha iyon ng bigat, ng pagkabigla, ng pagtatama ng piraso ng puzzle na matagal nang nawawala. Kung totoo man lahat ng sinabi mo. Bulong niya. Bakit parang napakadali mong iwan kami? Napakadali mong naging Cortez at kalimutan kung paano maging tao. Hindi agad nakasagot si Leonardo, ngunit hindi na rin kailangang sabihin pa ni Angela ang lahat. Ang bigat ng kanyang damdamin ay lumutang sa bawat salitang may bahid ng lungkot, pagkasuklam, at pagnanais na maunawaan. Lumapit si Leonardo at dahan-dahang itinulak ang kwintas pabalik kay Angela. Sa'yo yan. Aniya, sa inyo. Mas karapat dapat ka riyan kaysa sa akin. Ako na lang ang alaala, pero ikaw ang buo. Tinitigan ni Angela ang kwintas. Hindi niya ito kinuha agad. Hinayaan lang niyang andun sa mesa. Nakalatag ang bigat ng nakaraan sa gitna nila. Anong gusto mong gawin ngayon? Tanong ni Leonardo halos pabulong. Hindi ko pa alam. Sagot ni Angela. Hindi ko alam kung kaya kitang tanggapin. Hindi ko rin alam kung handa akong patawarin ka. Tahimik si Leonardo, pero sumunod na tanong ni Angela ang bumasag sa lahat. Pero pwede kitang tanungin ng isang bagay? Tumango si Leonardo. Kung alam mo noon na buntis si Mama, panininigan mo ba kami? Matagal na katahimikan. Pagkatapos ay tumango si Leonardo, walang pag-aalinlangan. Oo, dahil kahit anong sabihin ng mundo, hindi pa rin matutumbasan ng kayamanan ang pagmamahal. Tumayo si Angela, pinulot ang kwintas at saka tumingin sa bintana ng opisina. Kung ganon, hindi pa itong katapusan. May nang sabi niya, pero hindi rin ito ang simula. Tumayo si Angela at humakbang palayo sa mesa ni Leonardo. Hawak-hawak pa rin niya ang kwintas. At ang bawat hakbang ay tila may bigat. Hindi ng takot, kundi ng tanong na patuloy na sumisigaw sa kanyang isip. Bakit hindi niya sinabi sa akin? Tanong niya, halos pabulong ngunit matalim. Bakit niya itinago sa akin ang katotohanan na may ama akong buhay? May ama akong Cortez. Hindi agad sumagot si Leonardo. Nakatayo siya. Tila naninimbang kung dapat bang magsalita. Ngunit sa huli, naglakad siya, papalapit. Maingat ang bawat kilos. Pinrotektahan ka ng nanay mo. Malumanay niyang sinabi. Hindi niya ginusto na maranasan mo ang mundong kinahagalawan ko. Alam niya kung gaano kabangis ang mundo ng mga Cortez. Ayaw niyang madamay ka sa ganitong klaseng buhay. Napangiti si Angela, isang mapait na ngiti. Protection ba talaga iyon? O paglimot? Sagot niya. Hindi ba't may karapatan din akong malaman ng totoo? Karapatan kong makilala ang ama ko. Karapatan kong pumili kung gusto kong masaktan o hindi. Angela, hindi ko siya hinuhusgahan. Mahal ko si Mama. Pero hindi ko rin ikakaila na may parte sa akin na nagtatanong, na nangungulila, na galit. Kasi habang lumalaki ako, iniisip ko kung bakit wala akong ama. Kung may mali ba sa akin?
Kung iniwan mo kami? Kung hindi mo ba kami minahal? Napayo ko si Leonardo. Hindi niya alam kung paano sagutin ang bawat tanong. Dahil kahit siya, hindi kayang saluhin ang bigat ng lahat ng iyon. Alam ko, wala akong karapatang magsabi kung tama ba o mali ang ginawa ni Lourdes. Aniya, pero alam ko, ginawa niyang lahat dahil mahal ka niya. Kaya niya tiniis ang lahat. Kahit ang pagkawala ko, para lang hindi mo maranasan ang pait ng pagtatakwil. Ang gulo ng pamilya ko, ang kasinungalingang bumabalot sa pangalan namin. Tahimik si Angela. Tinitigan niya si Leonardo. Sinusubukang harapin ang katotohanan sa kanyang mga mata. Hindi na siya galit, pero punong-puno siya ng tanong. Alam mo ba, kung ilang beses kong tinanong ang sarili ko, kung bakit laging may kulang? Tanong niya. Sa bawat PTA meeting na wala akong kasama. Sa bawat graduation na tanging si mama lang ang nandoon. Alam mo ba kung gaano kasakit yun? Makita ang mga kaibigan kong inaabot ng ama nila ang medalya nila habang ako nakangiti lang kahit ang totoo. Naiinggit ako. Hindi na napigilan ni Leonardo ang luha na dumaloy sa kanyang pisngi. Ang bilyonaryong kilala sa pagiging matatag at walang emosyon ay ngayon isang ama na nagsisisi. Humihingi ng patawad hindi man sa salita, kundi sa bawat luhang bumagsak sa sahig ng kanyang opisina. Hindi ko na maibabalik ang panahong nawala. Aniya, hindi ko maibabalik ang mga medalya, ang mga gabing umiiyak ka, ang mga pagkakataong hinanap mo ako. Pero kung papayagan mo ako, gusto kong simulan kahit huli na. Umiling si Angela. Hindi ito tungkol sa iyo, Leonardo. Hindi ito tungkol sa kung anong gusto mong gawin ngayon. Ito ay tungkol sa akin. Sa batang si Angela na ginising ng isang larawan sa pitaka ng isang estranghero. At ngayon, pilit niyang pinagsasama ang piraso ng sarili niyang pagkatao. Huminga siya ng malalim. Pinrotektahan ako ni Mama. Oo, pero ngayon, ako nang pipili kung gusto kong kilalanin ka bilang ama. Tahimik. Sobrang tahimik ang opisina. Maging ang tik-tak ng relo ay tila ayaw gumalaw. Mahal ka niya. May hinangunit buong tinig ni Leonardo. Sobrang mahal. Kaya kahit masakit para sa kanya, pinili niyang ilayo ka sa akin sa mundong ito dahil alam niyang sisirain ka ng pamilya ko kung sakaling malaman nilang anak kita. Napatingin si Angela sa bintana. Sa labas, kitang mataas na lungsod, ang mga ilaw ng Maynila, ang mga gusaling tila walang pakialam sa emosyon ng mga taong nasa loob ng opisina. Hindi kita masisisi kung pipiliin mong umalis. Dagdag ni Leonardo. Hindi ko alam kung paano buuin ang nasira kong papel bilang ama. Pero kung may kahit kaunting pag-asa, kahit isang patak lang ng posibilidad, handa akong subukang ayusin ito. Matagal bago sumagot si Angela. Hindi pa ako handa. Aniya, diretsong tumingin sa kanya. At hindi ko alam kung kailan ako magiging handa. Pero salamat sa pagsasabi ng totoo. Sa wakas. Tumango si Leonardo. Pilit na tinatanggap ang sagot na iyon. Hindi ito ang reconciliation na pinapangarap niya, pero ito ang simula ng katotohanan. At sa dulo ng lahat, isang bagay lang ang alam nilang dalawa. Hindi kayang burahin ng mga paliwanag ang nakaraan, pero marahil sa piling ng katotohanan, posibleng magsimula ulit kahit may pilat na. Tahimik ang hakbang ni Angela habang lumalabas ng gusali ng Cordes Global. Sa bawat tapak ng sapatos niya sa marmol na sahig, tila unti-unting bumibigat ang kanyang dibdib. Ang dami ng emosyong nararamdaman niya
ay parang alo na pilit niyang pinipigilan. Hindi siya galit, pero hindi rin siya payapa. Sa kanyang palad, mahigpit niyang hawak ang kwintas na iniabot ni Leonardo. Ang simpleng palawit nito ay parang may bigat na mas mabigat pa sa kahit anong alahas. Bigat ng katotohanan, bigat ng mga tanong, at bigat na hindi niya alam kung saan siya lulugar. Hindi siya agad umalis. Sa halip, tumigil siya sa gilid ng driveway, tinanaw ang matayog na gusali. Sa ibabaw nito ay nakasulat ang pangalan ng lalaking nasa likod ng lahat ng gulong ito. Leonardo Cortez. Doon ay isang pangalan lang ito. Sa balita, isang bilyonaryo sa mga pahina ng dyaryo at magazine. Pero ngayon, isang malaking piraso ng kanyang nakaraan at pagkatao. Sumakay siya ng taxi pero walang sinabi sa driver kundi, "Daan lang. Ikot lang muna tayo." Tumango ang driver. Tila sanay na sa mga pasaherong kailangang magpalamig ng ulo habang umiikot ang sasakyan sa Makati. Hindi may iwasang mapatingin ni Angela sa mga gusali, mga ilaw, at mga taong abala. Lahat sila ay may kanya-kanyang direksyon, samantalang siya, hindi pa niya alam kung saan siya pupunta mula rito. Pinik niya sandali ang mga mata. Bumalik sa alaala ang boses ni Leonardo. Ang mga salitang tila sabay-sabay na pumasok sa kanyang puso. Hindi ko alam. Hindi ko alam na may anak ako. Iyon ang huling linyang paulit-ulit niyang naririnig sa kanyang isipan. Walang kasinungalingan sa mga mata ni Leonardo, pero hindi iyon sapat para mawala agad ang kirot. Ilang taon siyang lumaki na walang ama. Ilang Pasko ang dumaan na siya lang at si Lourdes ang magkayakap sa lumang sofa, kumakain ng spaghetti na niluto mula sa tirang sahog sa tindahan. Ilang beses siyang nagtaka kung bakit tila may kulang. Ilang beses niyang pinilit na maging buo kahit hindi naman talaga. Hindi siya galit. Pero hindi pa rin siya handa. Huminto ang taxi sa May Rojas Boulevard, sa harap ng breakwater kung saan tanaw ang dagat. Nagbayad si Angela at bumaba. Naupo sa isang bakanting bangko at tinitigan ng madilim na karagatan. Tahimik ang paligid maliban sa banayad na hampas ng alon. Nilabas niya mula sa kanyang bag ang lumang larawan ni Lourdes na nahulog mula sa pitaka ni Leonardo noong una silang magtagpo. Pinagmasdan niya ito. Ngayon, ibang-iba ng pakiramdam habang tinitingnan niya ang mukha ng ina. Noon, isa lang itong alaala ng pagmamahal at sakripisyo. Pero ngayon, may tanong na bumabalot sa kanya. Ano ang mga pinili ni Lourdes na hindi niya kailanman naintindihan noon? Sa kabilang kamay ay hawak pa rin niya ang kwintas. Pinisil niya ito ng mahigpit, may ukit na salita, sa palawit, patawad, pag-ibig, simula. Mga salitang simple pero malalim. Mga salitang tila iniwan ng kanyang ina para sa eksaktong sandaling ito. Tumulo ang isang luha sa pisngi ni Angela. Hindi niya alam kung ang luhang iyon ay para sa pagkakakilala sa isang ama na huli na ang lahat o para sa ina niyang matagal nang yumao na tila muling bumubulong sa kanyang puso. Sa pag-upo niya sa bangko, pinilit niyang linawin ang damdamin. Hindi siya galit, oo, pero hindi rin siya handa, hindi pa ngayon. Tumayo siya makalipas ang ilang minuto, malalim ang buntong hininga. Sa kanyang leeg, isinabit niya na ang kwintas. Hindi dahil napatawad niya na si Leonardo, kundi dahil gusto niyang maramdaman si Lourdes sa bawat hakbang ng kanyang paglalakbay. Bumalik siya sa boarding house nang walang kausap, tahimik, walang drama, walang sigawan, pero ang katahimikan na ito ang pinakaingay sa lahat. Punong-puno ng pag-iisip, ng bulbul ni emosyon. Sa kwarto, naupo siya sa gilid ng kama, pinuksan ng cellphone at tiningnan kung may bagong mensahe. Wala rin siyang inaasahan. Ni hindi niya alam kung gusto ba niyang makatanggap ng mensahe mula sa taong kanina lamang ay sinabing siya ang kanyang ama. Muling pinikit ni Angela ang kanyang mga mata. Sa katahimikan ng gabi, may isang bagay lamang ang malinaw sa kanya. Hindi pa siya handa. Handang tanggapin ang lahat ng sinasabi ni Leonardo?
Hindi pa. Handang tawagin siyang anak? Hindi pa. Handang pumasok sa mundo ng Cortez? Hindi pa. Pero isang bagay ang sigurado, hindi niya tatakasan ang katotohanan. Isa siyang anak ni Lourdes. At parte ng kanyang pagkatao ang nakaraan nito. Kaya't sa tamang panahon, babalik siya. Hindi para magalit, hindi para humingi ng kahit ano. Babalik siya dahil may karapatan siyang malaman ang buong kwento. Sa puntong iyon, ngumiti si Angela. Mahina, pero totoo. Tulad ng palawit sa kanyang dibdib. Isa siyang kwento ng patawad, pag-ibig, at simula. At ang simula ay hindi kailanman madali, pero ito ay nararapat. Nakaupo si Angela sa kama. Yakap ang sariling tuhod. Parang bumalik ang lamig na nararamdaman niya noong una siyang naiwan ng ina para maghanap buhay. Ngunit iba ngayon, mas matanda na siya. Mas may alam na, pero mas magulo rin ang puso't isipan niya. Inabot niya ang cellphone sa tabi. Walang mensahe, walang tawag, tahimik ang mundo. Pero sa loob niya may sigawan na hindi matahimik. Hindi niya kayang tawagin si Leonardo na tatay. Hindi pa, parang hindi niya pa kayang ibigay ang salitang iyon sa isang taong noon lang niya nakilala. Pero hindi rin niya kayang isarang pinto. Bumangon siya, nilapitan ng maliit na dresser. Muling tiningnan ang sulat ng kanyang ina. Doon. Sa sulat na iyon, malinaw na sinabi ni Lourdes na mahal niya si Leonardo, na kahit iniwan siya nito, hindi siya nagtanim ng galit dahil sa kanya raw, si Angela, siya ang naging ina. Hindi ko alam kung tamang ginawa kong itago siya sa'yo. Sulat ni Lourdes. Pero ang alam ko lang, sa puso ko, mahal kita at ang anak natin. Kung darating ang araw na matagpuan mo siya, sana, kaya mo siyang patawarin. Napalood si Angela sa harap ng drawer. Mahigpit niyang niyakap ang sulat na parang doon niya muling nayakap ang kanyang ina. Hindi niya alam kung galit ba siya o nalulungkot. Basta ang alam niya, may kulang sa kanya noon. At ngayon, unti-unti na itong nagkakahugis. Maya-maya, may mahinang katok sa pinto. Si Ate Miriam, ang may-ari ng boarding house. Angela, anak, may naghanap sa'yo kanina. Isang babae. Matapang ang tindig pero mukhang may pera. Sabi niya, kausapin mo raw ang papa mo. Wala akong papa. Mahinang sagot ni Angela, pero hindi na siya kinulit pa ni Ate Miriam. Pagkasarado ng pinto, hindi na siya nakatulog, magdamag siyang gising. Sa isipan niya, pulit-ulit ang eksenang nakita niya sa opisina ni Leonardo. Ang pag-amin, ang katahimikan, at ang panunumbalik ng mga alaala ng ina. Hanggang sa mapagod siya sa pag-iisip at doon pa lamang tuluyang nakatulog habang yakap ang kwintas si Lourdes. Kinabukasan, sinikap niyang bumalik sa normal. Pumasok siya ulit sa diner, nagsuot ng apron at nagsimula na maglinis ng lamesa. Ngunit pakiramdam niya, hindi na siyang dating Angela. Parang may pader na nabasag sa loob niya. At ngayon ay pinipilit niyang buuin ang sarili. Oy, Angela! May duman na SUV kanina. Akala namin VIP, pero hindi bumaba. Bulong ni Maris, kasamahan niyang waitress. Napakunot noo si Angela, pero hindi na lang pinansin. Habang nagsasalin siya ng kape para sa isang customer, isang estudyanteng babae ang pumasok, naka-uniform, may dalang papel. Excuse me po, kayo po ba si Angela Reyes? Bakit? Inabot lang po ito ng isang lalaki sa labas, sabi niya para sa inyo. Kinuha ni Angela ang papel, isang sobre, malinis, simple, at sa loob, isang sulat. Angela, hindi ako lalapit kung hindi mo gusto, pero ako'y maghihintay. Hindi para persahin ka, kundi para patunayan na may halaga ka sa akin. Hindi ko inakalang may anak ako. At lalo na, hindi ko inakalang ikaw iyon. Hindi ko hinihingi ang lahat, kahit isang pagkakataon lang na maging karapat-dapat na tawagin mong ama. Leonardo. Hawak ang sulat.
Muling nadama ni Angela ang bigat ng kanyang hininga. Hindi ito tulad ng mga pangyayaring madalas lang sa teleserye. Totoo ito. Siya ito. At ito ang kanyang buhay. Gabi na nang makauwi si Angela sa boarding house. Sa ilalim ng kanyang unan, muling isinilid ang kwintas. Sa tabi nito, ang liham ng kanyang ina at ngayon, ang liham ni Leonardo. 3 bagay, 3 piraso ng kanyang pagkatao. Lumapit siya sa bintana. Sa di kalayuan, nakita niyang nakaparadang itim na SUV. Hindi ito umalis. Hindi rin ito lumalapit. Hindi niya alam kung nandun si Leonardo o kung tao lang ito niya. Pero alam niya, simula ngayon, may nakatanaw sa kanya, hindi para bantayan siya, kundi para hintayin siya. Huminga siya ng malalim. Hindi pa siya handang yakapin ang buong katotohanan. Pero hindi rin niya kayang takasan ito. Marahil, hindi itong pagtatapos. Isa itong pagbabalik. Hindi bilang anak, hindi bilang tagapagmana, kundi bilang isang dalagang handang magpatawad kapag handa ng puso. Tahimik ang ospital nang dumating si Angela, isang tawag lang mula sa sekretarya ni Leonardo ang nagpabalik sa kanya. At kahit hindi niya alam kung bakit ganun kabilis siyang nagdesisyong pumunta, naroon na siya ngayon, bit-bit ang kaba, ang pangamba at isang damdaming hindi niya maipaliwanag. "Ma'am, dito po ang kwarto ng pasyente." Anang nurse. Stable na po siya pero kailangan ng pahinga. Hindi siya agad pumasok. Tiningnan niya muna ang sarili sa salamin ng koridor. Mukhang pagod, pero hindi takot. Hindi na siya ang dating Angela na walang ideya kung sino siya. Ngayon, may mga tanong pa rin pero may mga sagot na ring natanggap. Bumukas ang pinto ng dahan-dahan. Si Leonardo ay nakahiga, nakakabit ang dextrose at monitor. Payapang mukha pero bakas ang pagod at sakit, marupok, mahina, malayo sa matikas at makapangyarihang imahe ng isang bilyonaryo. Lumapit si Angela sa kama, tahimik, pinagmasdan ng lalaki ngayon. Nasa harap niya, hindi bilang estranghero, kundi bilang isang nilalang na bahagi ng kanyang pinagmulang ugat. "Angela." Mahinang tawag ni Leonardo. "Huwag kang magsalita muna. Kailangan mo ng pahinga." Ngunit hinawakan ni Leonardo ang kanyang kamay. "Salamat sa pagpunta." Napaiyak si Angela. Hindi niya napigilan. Lumuhod siya sa gilid ng kama. "Hindi mo na kailangan magsalita, Papa." Napapikit si Leonardo at mula sa kanyang mata ay pumatak ang luha. Sa lahat ng yaman na naipon niya, sa lahat ng negosyong pinatakbo niya, wala ni isa sa mga iyon ang pumuno sa butas sa puso niya hanggang sa sandaling ito. "Patawarin mo ako, anak." Bulong ni Leonardo. Tumango si Angela. Hindi niya sinabing, "Oo." Pero ang mahigpit niyang pagkakahawak sa kamay ng lalaki ay sapat ng sagot. Ilang araw ang lumipas, na-discharge na si Leonardo at muling bumalik sa kanyang mansyon. Ngunit si Angela hindi sumama. Pinili niyang bumalik muna sa boarding house as a diner. Hindi dahil ayaw niya sa bagong buhay, kundi dahil kailangan pa niyang damhin ang lahat. Hanggang isang araw, dumating isang dokumento mula sa opisina ng abogado ni Leonardo. Last Will and Testament of Leonardo Cortez. Nakasulat doon na si Angela Reyes ay kinilala bilang kanyang anak, tagapagmana ng 70% ng ari-arian at kumpanya. May kalakip din itong liham. "Hindi kita hinahakot para sa yaman. Alam kong ayaw mo rin iyon, pero sana, kung dumating ang panahong handa ka, gamitin mo ito para ituloy ang mga adhikain ng ina mo. Mahal na mahal ko kayo, Papa." Napahawak si Angela sa dibdib. Hindi dahil sa halaga ng mana, kundi dahil sa pagtanggap. Hindi lang niya ito kinilala bilang ama. Ngayon, pinili rin siyang kilalanin nitong bilang anak. Kinabukasan, bumalik si Angela sa diner. Naka-apron ulit, may hawak na tray at ngumiti sa mga customer. "Angela, may VIP guest daw mamaya. Papunta na raw." Bulong ni Maris. Sabagay, natatawang sagot ni Angela. "Wala namang mas VIP pa sa akin ngayon, diba?"
Lumingon si Angela sa labas. Sa di kalayuan, isang helicopter ang papalapag sa rooftop ng isang hotel. Kita ito mula sa bintana ng diner. Lumapit sa kanyang isang assistant ni Leonardo. Ma'am, gusto po kayong sunduin ni Sir. May lunch meeting po sana kayo sa Board of Directors. Pasensya ka na. Sagot ni Angela habang nilalagay ang tray sa mesa. Mainit pa yung tapsilog ng mesa tris. Baka lumamig. Pero ma'am, sabihin mo kay Papa, salamat. Hindi ko pa alam ang sagot ko, pero hindi ako aalis sa piling ng sarili kong puso. Umalis ang assistant, naiwan si Angela sa gitna ng isang simpleng lugar, pero may dalang desisyong hindi simpleng buuin. Gabi, pagkatapos ng shift, binuksan ni Angela ang sobre na may laman ng credit card, mansion keys, at appointment letter bilang CEO in training ng kumpanya ni Leonardo. Tiningnan niya ito, isinara muli, at ipinasok sa ilalim ng kanyang unan. Sa dingding ng kanyang kwarto, nakadikit ang lumang larawan ng kanyang ina. Nakangiti habang may hawak na kutsara at kawali. Mama, ano ba dapat? Tanong niya. San ba ako nababagay? Lumapit siya sa bintana. Muli, nakita niya ang helicopter. Bukas pa rin ang ilaw, naghihintay. Ngunit sa background, may isa pang liwanag. Ang ilaw sa loob ng diner, kung saan naroon ang mataong naging pamilya niya sa simpleng paraan. Si Angela, hindi sumagot, hindi kailangan. Ang mahalaga, alam niya na kung sino siya. At ano man ang piliin niya, hindi na siya babalik sa pagiging walang alam. Siya si Angela Reyes, anak ng isang waitress, anak ng isang bilyonaryo, at ngayon, babaeng handa ng magdesisyon para sa sarili. At dito na nga po nagtatapos ang ating kwento. Hanggang sa muli. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.